Dito lang tayo sa kwarto ni Hadasa at ayan si Hana. So yun, magpapaalam lang pala kami sa inyo para hindi kayo magtataka kung bakit hindi kami makakalagay ngayong July ng mga videos kasi meron lang kami asikasuhin, sobrang busy talaga. May schedule akong dapat tapusin bago mag August at sigurado makakabalik kami at makakalagay pa rin kami ng mga videos ng banda. Kung hindi siya August, kung hindi ako makalagay ng August, bandang September ako makakalagay. So, yun. So, ayan si Hadasa. Kakaligo lang namin. Ayun. So, thank you sa lahat ng mga kaibigan natin at mga kawaiti. Salamat sa inyong lahat. We're hoping that you'll always be, okay. Yun. Thank you lang sa lahat ng mga kaibigan natin na sumusuporta din at nagmamahal. At saka, maging maayos lang tayong lahat, pati yung mga family ninyo. At saka, yun pa rin. Stay happy pa rin sa ating lahat. At, yun nga, kung may mga pagsubok tayo sa buhay, kagaya ng iba kong mga songs na nagagawa dyan, yun nandiyan sa playlist, ano magagawa ng pag-aalala at saka pamomroblema, diba? Wrinkles lang yan. Kaya, stay happy tayong lahat. Shout out nga pala sa pinsan ko na si Jen. Lagi siyang nanonood kapag may upload. Tsaka, kasi para makita niya rin yung mga pamangkin niya, yung mga babies. Kasi hindi na ako naglalagay sa Facebook. Dito na ako, ang pinaka-Facebook ko kasi ito ng, kasi hindi na ako naglalagay sa Facebook. Ang pinaka-Facebook ko, ito ng YT. Yon. So, dito na ako nag-upload. Kaya, hindi ko alam po yung mga kaibigan ko, nakikita rin nila yung upload. Tsaka yung mga babies, yung mga kamag-anak ko na iba. Pero dito na lang talaga kasi ako naglalagay. Ko na lang siya. FB ko na siya si YT. Para happy lang. Tsaka para para easy. Para light lang ang buhay. Hindi siya ganun ka-pressure, diba? Lang siya, family videos lang talaga yung sa amin. Kasi, so, para siyang FB, pero dito ko sa YT nilalagay. So, shout out, Jen! Hi sa'yo! Andyan siya ngayon sa Japan. Thank you! Ay, oo, isang buwan din yun. Medyo matagal din. At ngayong August, kapag hindi ako nakapag-upload ng first week or second week, yun, third week, makakapag-upload ako. Pero, kung just in case lang na makapag-upload ako ngayong August, ayun, kita-kits tayo. Ito pa pala, kapag just in case lang ngayong August, hindi ako masyadong makadalaw sa inyo, yun ay dahil mabagal yung internet doon. Kasi nandun na ako sa amin noon kay nanay. So, mabagal ang internet siguro. Pero, babalik rin ako. Kay tagal mo mang nawala, babalik ka rin. Hindi, joke lang. Babalik rin ako, promise. Ano pa pala, friends? Just in case lang, baka makapag-live ako pag nasa airport. Pero, hindi ko sure kung mapapakita ko yung sarili ko. Baka ipakita ko lang yung airport doon. Kaso nga lang, pag sobrang daming tao, tsaka baka mamaya may diba? May mga security. Tapos magtataka sila, bakit yung itong Asian na to, bakit kumukuha ng video dito sa airport. So, yun. Just in case lang, hindi ko sure, hindi ko na ipagpapatuloy kasi nakakahiya. Joke lang. Thank you very much sa inyong lahat. Stay strong tayo. Aja is Korean, diba? Aja. Stay strong tayong lahat, Aja, at stay positive and happy pa rin sa buhay. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, kung minsan. Kasi, diba, sabi nga nila, ang buhay para lang yung bagyo. Minsan may bagyo sa atin, pero sa Pilipinas, ang bagyo umaabot lang ng 3 days or 4 days na ang pinakamatagal. Imposibleng maging 1 week ang bagyo sa atin. So, after ng bagyo, diba, there's merong buhang liwayway, merong liwanag ng araw. So, kagaya din sa buhay, ako personally, ang dami-dami ko ring napagdaanan. Pang maalaala mo kaya nga yung buhay ko. Hindi, joke. May hindi naman sa ganong level, medyo lang, parang feeling ko. Yan. May mga pagsubok, lahat tayo, may mga pagsubok tayong pinagdadaanan sa buhay. Depende sa tao kung paano niya harapin. Kung paano tayo magiging matatag. Tsaka, yun nga, sandigan natin si God. Kasi, totoo lang, diba, hindi naman natin kaya. Kung tayo lang, hindi natin kaya. Pero kung isuko natin kay Lord yun, magtitiwala tayo sa Kanya. Hayaan natin siyang mag-control sa buhay natin. Magiging madali yung lahat. Kasi, sinorrender na natin sa Kanya, di ba? Halaan ba ito? Nag-sharing na ako. Hindi kasi naalala ko ng sharing ng isa kong kaibigan, ka-church ko nun sa Taiwan.
si Ate Darling. Kung nakikinig ka, Ate Darling, hi. So yun, sabi niya sa akin kasi ang dami niyang trial, super as in grabe yung naging problema niya kasi parang namatay yung mama niya yata yun. O tama, mama niya. So after nung sa mama niya may nangyari na grabe din sa buhay niya. So grabe yung trials niya. Pero alam niyo, friends, ang naging sandigan niya, halos naming lahat. That time, iba-iba kami ng level ng problems, diba? Kasi magkaka-roommate kami noon dyan sa Taiwan, nung nagtatrabaho pa ako dyan dati. Pero grabing memory sa amin kasi, yung faith talagang mas naging stronger. Tsaka alam mo kung yung parang ganon, parang yung direction ng buhay, naging ganyan. Naging sigad nga. Inasa sa kanya yung lahat. So yun, siya, ang sabi niya noon, sharing niya, sabi niya, kapag daw tayo, iniyak na natin lahat kay Lord, binigay na natin sa Kanya lahat ng mga problema natin, wag na daw tayong mag-alala pa. Or, syempre, bilang tao, dumadaan talaga, medyo naiisip natin o nag-aalala tayo. Pero just in case lang na i-pray na natin sa Kanya, nasabi na natin sa Kanya, wag na tayong masyadong mag-alala as in 100% na, ay ano ba yan, bakit ganito, ganyan. Iisipin mo as in problematic ka, tas hindi ka na blooming, puro na tiring ka, problemado pa tayo, lagi pa tayo maiiyak at malulungkot, diba? Hindi, diba? Si God, hindi naman niya tayo dinala dito sa mundo para lang yung problema, 'di ba? Yung parang bilang anak, hindi niya hahayaan na puro problema ibibigay niya sa atin. Kundi dinala niya tayo sa mundo para ma-enjoy natin yung buhay, makita natin yung beauty of life. 'Di ba nga sabi nila, kahit yung liwanag ng langit, yung hangin na binibreathe natin, gift yun sa Kanya. Yung nabuhay pa tayo o nagising pa tayo sa isang araw, blessing na yun sa Kanya. So, sharing na ito. Sharing lang kasi 1 month kaming hindi makaka-share sa inyo mga friends. So, yun, ang sabi sa akin ni Ate Darling sa amin, sandali lang, pupunta ko muna yung mga bata. And friends, ayun nga, si Ate Darling, ang niya na, 'di ba sa Christian faith kasi kapag may once may problema ka, kahit sa anumang faith, 'di ba? Pwede kang umiyak kay God, isabihin mo sa Kanya yung lahat-lahat. So ganun yung ginagawa namin. So siya, na-share niya sa amin na kung halimbawa lang na may pagsubok ka, at naiyak mo na kay God at sinabi mo na sa Kanya, wag mo nang kukunin. 'Di ba? Ang ganda ng pagkasabi niya gano'n. Huwag mo nang kukunin. Ibig sabihin, kasi parang ang faith, trusting It's more on trusting. Kung halimbawa pagsubok ka, huwag mo nang kunin. Ayun, kung halimbawa naman na nasabi mo na kay God na naiyak na natin, wag na natin kukunin. Ibig lang niyang sabihin doon sa part na yon na na wag na nating uulitin kasi kumbaga all knowing siya, 'di ba? Matalino siya, super talino niya. So alam niya na yung pinagdadaanan natin. Sabi nga nila, may nakapagsabi din sa amin dati na just in case lang, na yung bawat luha natin, sa patak pa lang ng luha natin, hindi pa tayo nagsasalita sa prayers, alam niya na yung mga pinagdadaanan natin. So, yun na. May share ko lang sa inyo, guys. Kasi nga, medyo may pagka-serious naman tayo ngayong araw. Joke. So, yun. Sa pagbalik ko pala, meron ako mga songs na prepare sa ating lahat. May ilang songs. Dito kasi sa YT, di ba nga sabi ko sa inyo, lagpas na kasi ako ng 25. Higher pa sa 25. So, yun. Para sa akin, masaya na ako may share dito sa YT. Kahit hanggang YT. Ayun, yung mga nasi-share ko palang mga songs, kaligayahan ko na parang playlist lang dyan sa YouTube. Kaya yun. Syempre, alam niyo naman, nanay na ako. Ang gusto ko lang, bago ako maging 60 or 80 years old, na kumbaga parang, bang tawag doon? Na ko yung sarili ko, na-challenge ko yung sarili ko na gumawa ng ilang songs na gusto ko rin, na inspirational songs rin, at yung makakanta ko rin siya kahit papano. Paminsan-minsan lang naman, hindi naman super palagi kasi ang hirap din kasing gumawa. Ayan. Guys, puntahan ko na si Hana. So, yun lang. Kasi mayroon nakaka-message natin mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin, na na higher than that yung mga, ibig ko sabihin, yung mga nagagawa kong songs, yung parang akala nila, yung magbabanda ako, yung gano'n, yung magkakanta talaga ako na super kanta. Hindi ko yun magagawa mga kasi nanay na ako. At saka, meron akong mga anak na kailangan kong asikasuhin dito sa bahay. So, yun, talaga, above all, isa akong housewife.
life yon. At itong YT, parang yun nga, sabi ko sa inyo, parang FB na rin natin. So, hindi na kami, as in totally, hindi na ako masyadong nagpo-post sa FB. Nagsusupport man ako doon sa mga kaibigan ko at mga kamag-anak kakilala. Nagsusupport man ako doon, pero paminsan-minsan na lang, hindi ako ganun yung kumbaga, hindi ako mas active doon. So, instead na sa FB ko ilagay, dito ko na lang sa YT nilalagay yung aming mga family videos din. So, yun. So, yun guys. Thank you very much sa panonood. At kita-kita tayo kung hindi sa August, nitong September. So, we wish you all the best. At kita-kits tayo ulit. Ingat kayong lahat. We love you. See you soon. August or September. Okay? Friends, so, ngayong araw, share ko rin sa inyo kung paano ako gumagawa ng guacamole na fresh. Kasi, may nabibili si Habi sa grocery store, pero hindi siya ganun. Ito, masarap talaga siya. So, ngayon, ang kulang dito sa atin ay jalapeno. Pwede rin yun sa Pilipinas. Pwede sigurong gumamit ka ng green na sili. Pero kung meron dun sa grocery store na jalapeno siya, medyo makapal siya ng konti kesa sa sili natin na green. Yun yung hahanapin ko pa sa freezer kung meron kaming stock. Kasi hindi ko makita yung fresh niya dito. Pero, every week talaga meron siyang binibiling ganun. At saka, yung cilantro, hindi ko alam kung parang kinchay yata siya, pero hindi siya kinchay, pero baka pwede na yung kinchay ilagay kung dyan sa atin sa Pilipinas. Pero, baka meron din sa grocery store na natin, na ang cilantro ang pangalan niya. So, fresh siya, parang, hindi siya, may pagka-mint ng konti yung niya, yung pagka-fresh niya. Ayun. So, ayan, kalahati lang ng sibuyas yung gagamitin ko. Tapos, siguro lahat ng kamatis kasi kapag malaki to, dalawang malaking ganyan ang ginagamit ko, malaking kamatis. Tapos, 3 avocado. So, ito, siguro dalawa lang yung gagamitin kong lime. Pag walang lime sa atin, pwedeng kalamansi. Pwedeng gamitin yon. Konting asin lang at saka konting paminta. Depende sa panlasa mo. Itong chips na to kasi medyo mataalat yata to, kaya konting-konting asin lang talaga kasi hindi healthy ang asin sa katawan natin, be. Yun nga yung oil, asin at saka asukal, hindi siya healthy sa katawan natin. Madali siyang makapagbigay sa atin ng sakit. Nag-share na ako. Hindi, yun lang. Share lang. Sharing is caring. Tapos, sabi nila, sharing is caring, diba? Tapos, ito cumin, wala siya sa recipe, pero Mexican kasi to, usually ginagamit nila. Sa salsa, nilalagay nila to. So, ako, hindi alam ni Habi, nilalagyan ko ng konti nito kasi ayaw niya yata na nilalagyan ko niyan. Pero, pag nilalagyan ko niyan, masarap naman kasi gusto niya, i-follow ko yung original recipe. Pero, pag nilagyan ko niyan, masarap siya lalo. Kaya, yun. So, dalawa lang dyan yung wala sa atin ngayon. Yung cilantro na parang, cilantro na kung wala dyan sa Pilipinas, pwede mong sigurong gamitin yung kinchay. At saka, yung sili, yung nila dito, jalapeno. Pero, kung merong available sa atin dyan, okay din. Pero kung wala, yung sili na green natin, yun, pwede mong i-chop, ihahalo. So, imamash ko lang tong avocado. Tapos, mamaya, papakita ko rin, tatry natin kung makukuhaan ko ng video kung paano ko ginawa. Sige, i-chop ko muna siya. Tapos, papakita ko na lang sa inyo kapag ilalagay ko na silang lahat. Okay. Ito yung bali magiging hapunan namin ngayon. So, ayan, yung chips na yan. Tapos, ito, miss ko na siya. So, magluluto ako nito. Yung natin, yung pusit, squid. Gagawa ako ng adobong squid na ganyan. Kasi, hindi ko dati alam na meron pala ditong tindang ganyan. So, buti na lang. May nakita si Habi nung nakaraan ng Sabado. So, na ngayon dito sa amin? Wednesday. So, ayan guys. Ihaluin ko na muna siya, ha? Ayan na mga bes, nagawa na natin. Minix lang natin silang lahat. So ngayon, ay magta-taste test tayo, syempre. So mamaya pa yung hapunan namin, mga 1 hour pa. Makakaluto pa ako ng adobong pusit na sobrang namimiss ko na din talaga. So yan, tatry na natin. Mukbang na ito, hindi joke lang. So yan siya, yung chips natin. Kahit anong chips na gusto nyo gusto nyo i-dip. So yan, kain muna tayo. Super sarap. Na mga friends, ito yung hapunan natin ngayon kasi sobrang miss ko na tong adobo na pusit, adobong squid. Tapos ito yung kay Hadasa, bibigyan ko rin siya mamaya ng gulay. Tapos si Hana, na rin, bibigyan ko rin siya mamaya ng gulay pag natapos niya yan. Tsaka tatry ko kung gusto niya yung squid kasi hindi niya masyadong kinakain yung gulay po eh. Binigyan ko siya kahapon sa lunch. So, meron akong, iniinit ko na lang to kasi meron pa akong natira. Ubusin ko na lang yung gulay na yan. Meron pa ako dun. Parang mga 3 bowls pa. So, hindi ako masyadong magluluto kasi nakakapagod rin kayo magluto. Busy sa mga baby. Ayan. So, si Hadasa, kakain na Hadasa. Kakain na siya. Kain na muna tayo. Have a great day and great week sa inyo lahat.